wala namang binentang shares si Leandro Leviste doon sa solar project para sa bayan. Hindi linabag ang provision ng prangkisa kasi walang bentahan doon sa shares of stock ng solar project para sa bayan. Ang binenta ay SPNEC. Yung pananakot ni Ombudsman Remulla, sablay. Binenta kasi nga ni Leandro Leviste yung halos lahat na ng shares niya doon sa SPNEC. At ito naman yung nagpapatakbo ng solar. Pero yung may-ari ng prangkisa ay yung solar project para sa bayan. SPBEC ang pangalan. Iba. Okay? So actually, yung pananakot ni Ombudsman Remulla, sablay. Sablay. Bakit? Kasi hindi nagkaroon ng paglabag doon sa provision ng solar project para sa bayan na kinakailangan magbigay ng pagpayag ng Kongreso sa pagbenta ng shares kasi wala namang binentang shares si Leandro Leviste doon sa solar project para sa bayan. Ang binenta niya doon sa SPNEC na hindi naman pinagbabawal. Ngayon, sasabihin nyo, well, that is circumventing the laws. So be it. Pero yan po ay legal avoidance ang tawag dyan. Hindi linabag ang provision ng prangkisa kasi walang bentahan doon sa shares of stock ng solar project para sa bayan. Ang binenta ay SPNEC. Pero bukod doon sa sinasabi ko nga na in-expose ni Leandro Leviste yung SOP na 5% at 10% na sinabi ngayon ni Benji Magalong, hindi na po 5 at 10%. Umaabot na ng 70%. Wala na napupunta sa project. Lahat napupunta na sa bulsa ng mga senatong. Hindi lang yan senatong at congressman, pati Malacanang. Dahil sabi ni Zaldico, 100 billion na naging insertion ng ating bangag na presidente sa 2025 budget at another 100 billion dito sa 2026. Ang pinagtutuhanan ni Zaldico, siya nag-deliver ng 25%. 25 billion sa palasyo para sa 2025. Hindi ko ngayon alam na wala na si Zaldico kung sino magdi-deliver ng 25 billion para sa taon ito. Pero kaya galit na galit ngayon ang mga kurap kay Leandro Leviste, hindi lang doon sa expose niya na 5 to 10% na dinimanda niya ha. So hindi ito laway-laway lang. Talagang nag-file ng demanda si Leandro Leviste laban doon sa district engineer ng Batangas. No? Pero galit na galit sila dahil dito sa Cabral Files. Dahil nga, sinasabi nila, sapilitin daw kinuha ni Leandro Leviste yung Cabral Files. Ano ibig sabihin nyo? Kapag sinabi mo na sapilitan mong kinuha yan, ibig sabihin, totoo yung files. Una-una. Pangalawa, nagsalita na yung abogado ng nasirang Jose Cabral. Sinasabi talaga ng abogada na meron talagang Cabral Files. Ang hindi lang niya alam dahil hindi pa niya nakikita kung anong hawak ni Congressman Leandro Leviste kung kapareho nga ito ng Cabral Files na hawak nila. Pero kung walang kaduda-duda, hindi yan nagkakaiba. Bakit? Well, alam niyo naman. Nanay niya si Loren Legarda. Si Loren, sinasabi naman ni Leandro Leviste, pati si Loren ay merong mga insertions. So tanggap na po natin yan. Alam niyo, tanggapin niyo na. Walang malinis na senatong at congressman. Lahat sila kumita. Pati Ping Lacson. Ping Lacson, kumare, wala siyang insertion, pero meron niya mga project na pinapasok, biglaan din. So lahat po sila. Si Risa Antoberos, number 1 nagmamalinis. 3 billion ang insertion. Kaya lang ang tawag niya amendment. Buti na lang nagsalita yung kakampi niya na si Franklin Drilon na walang pagkakaiba ang amendment sa insertion. Pareho lang yan. Pinabago mo yung budget proposal ng Malacanang para magkaroon ka ng proyekto at kapag ikaw kasi nakapagpasok sa budget ng proyekto, sasabihin mo sa DPWH, sa contractor ko bibigay mo yan. Kaya ikaw, Risa Antoberos, alam na namin kung sino ang mga bagman mo. Darating ang punto, ilalabas na rin namin yan. Tumigil ka na sa iyong pagmamalinis. Kadiri ka. Mas mabuti pa siguro yung mga kurap talagang inaamin silang kurap kaysa yung mga nagmamalinis. Yan ang pinakamasama, mas nakakasuka. Yung mga nagmamalinis na kurap din naman pala. Anyway, kaya galit na galit sila dahil sa Cabral Files. Kasi yung Cabral Files, number 1, yung Cabral Files magpapatunay yung sa sinasabi ni Zaldico na merong 100 billion ang Presidente Marcos Jr. sa 2025 budget. Siyempre, may alam lang yun, si Marcos Jr., si ES, at si Jose Cabral. Nandyan yan. Yan ang pinaka-importanting laman yan. Bukod pa doon sa kung sino-sino talagang mga congressman, mga miyembro ng gabinete at ang presidente mismo ang naglagay ng mga proyekto na hindi naman napaloob doon sa original
National Expenditure Plan na sinumite ng Malacanang sa Kongreso. Kasi nga, ang kita kapag mapapatunayan mo na ikaw nagpasok sa pangtaunang budget. Sa katunayan, pag yan ay nasa NEP at wala namang kinalaman ng congressman, wala silang kita. Pero chances are, maski pa dun sa pagpapagawa pa lang ng NEP, alam na ni Cabral kung sinong proponent. At dahil alam na niya yung proponent, alam na niya kung saan pupunta yung SOP. Diba? Yung kurakot. Kaya galit na galit sila dyan sa Cabral Files na yan. Kasi yan ay well-documented kung sino talaga mga nag-propose ng project at sino talaga mga kumita dyan sa mga proyekto na yan. Buti sana kung talaga may proyekto, pero napakadaming mga ghost projects. Mantakin ninyo, hindi pa sapat sa kanila na 70% na kinukurakot. Nag-ghost project pa sila, 100% na ang kinurakot. Diba? Ang dami niyan sa Bulacan, ang dami niyan sa Mindoro. Yan po ang dahilan kung bakit pinupuruhan nila ngayon si Leandro Leviste. Ang mensahe, bata, tumahimik ka na. Dahil kung hindi, kakasuhan ka rin namin. Pero mabuti na lang, ang kadil naman ni Leandro Leviste ay napakalaking kumpanya, Meralco. Napakatindi naman ng mga abogado ng Meralco yan. Hindi naman papayag yan na papasok ang Meralco sa isang transaksyon na magiging dahilan para mademanda ang Meralco. Dahil ang Meralco, meron sariling prangkisa na pinangangalagaan. So sa tingin ko, pananakot lang yan, Congressman Leandro Leviste. Nais nilang itigil mo na yung pagre-release ng Cabral Files. Dahil pag yan ay lumabas, well-documented ngayon kung sino talaga ang mga magnanakaw at chances are, baka walang matira sa gobyerno. Pag lumabas yan, Cabral Files yan, dahil lalabas, lahat sila, mula presidente hanggang congressman, lahat sila corrupt. Yan po katotohanan. Kaya naman po, ayon sa survey ng Pulse Asia, 94% ng lahat ng Pilipino ay naniniwala na lantaran ng korupsyon. E paano nga hindi maging lantaran? Yang Cabral Files na yan magpapatunay. Hindi lang 94%, 100% siguro. Sabihin na lang natin merong 1% na malinis. Kasama na doon si Leandro Leviste at saka si Kong Miao Miao Braganza. Pero 1% lang ang malinis. 99% talaga mga corrupt. Kaya kayong mga kababayan Pilipino, mag-isip na kayo ha. Kasi alam na natin ngayon na lantaran ng korupsyon. Anong gagawin ninyo? Wala. Nananahimik pa rin kayo. Habang kayo nananahimik, yung korupsyon naroroyan pa rin. Dahil nagsisimula yan doon sa pinakamataas yung presidente mismo na bangag na kurap pa. At kayo, anong gagawin nyo? Wala. Habang kayo nananahimik, pinapatuloy ninyo, pumapayag kayo na mapatuloy itong sistemang kurap. Kaya huwag kayong magrereklamo kung wala kayong nakukuha benepisyo sa gobyerno. Dahil yung pananahimik, yan ang dahilan kung bakit ang sistema ng korupsyon ay nagpapatuloy sa ating bayan. Ang tanong, hanggang kailan kayo mananahimik? Sa katapusan po ng buwan, 31, meron tayong motorcade. Pagkatapos dyan, inaasahan natin na pagdating ng Pebrero, 2 presidente, napatalsik na natin sa ating kasaysayan dahil sila'y corrupt. Bakit hindi na natin gawin pangatlong beses? At pwede ba, last time na ito ha? Pag tayo napatagal natin ng corrupt na presidente, last time na nito, kinakailangan ayusin na natin ang sistema. Ang akin mungkahi, tanggalin na itong sistema ng mga kongresista ini-elect o ng district level. Gawin natin ang eleksyon, plataforma, partidong iboboto nang sigurado tayo na meron talagang plataforma de gobyerno, hindi lang mga pangako. Ganyan pong natutunan ko dito sa Europa. Hindi sila nag-i-elect ng mga parliamentarians on the basis of district na makikipagkunsyabahan sa district engineer. Ang binoboto nila mga partido, ang binoboto nila plataforma de gobyerno, hindi personalidad. At pag ganyan po ang basehan ng butuhan, malalaman natin kung ano talagang plataforma de gobyerno na susundin nila. Kaya nga dito sa Europa, meron na papatupad na universal healthcare. Pati ako nakinabang, libreng gamot, libreng paggamot, libreng edukasyon, at napakalakas na social security system. Pero eventually, nasa sa inyo yan. Kung kayo papayag sa pagpapatuloy ng kultura ng korupsyon, huwag kayong mag-ingay. Hayaan nyo mga bangagman mamuno at hayaan yung patuloy na magutom ang ating kababayan dahil sa latest SWS survey, kalahati ng Pilipino, 51% gutom. Kapag hindi pa kayo nagsalita, baka maya-maya, yung ninanais natin at pinagmamalaki nating mapayapang people power, baka maging madugo na. Dahil kapag mahigit sa kalahati ng ating mga kababayan ay gutom, baka hindi na maging mapayapang pagbabago yan. Pilipinas, gumalaw na po tayo. Gumising na po tayo.
habang meron pang panahon. Tama na po, sobra na po. At Congressman Leandro Lebiste, minsan ako ay very proud na ikaw ay nag-sit-in sa aking klase ng constitutional law. You have made my career as a law professor fulfilling, bagamat hindi ka naging abogado at hindi ka nag-aral ng batas. You have shown that the Constitution is very much alive in the person of Leandro Lebiste dahil hindi kayo mananahimik sa kabila ng lantarang korupsyon sa gobyerno. Mabuhay ka, Congressman Leandro Lebiste.